kaibigan, dapat may respeto. Kung sa ito yung minatuhan, bawal lang gawas na last meeting, kung na-respeto niya ito, kailangan kahit ka. Napipan nga, umiinom, bawal na nung pinom sa mong bilingin ko. Tumliham na umaasa, mata mong makabasa, handang gawin lahat, maging pamilya'y iligawan. Ngayon lang nakadaman ng wagas na pagkamahal, hiling ka lang naman. Tayo na sana dalawa, subuyan ang umpisa, papatunayan ang ulan, pag-ibig ay di mawawalan. Nakailang tula na, ba't tila di napupunan ang tangi kong hiling hanggang... At dito nagsimula ang kwento. Sa mapanglaw na kagubatan, may isang lalaking nakagapos, dala-dala ang hinanakit at kawalan ng pag-asa. Ang ngalan niya ay Florante. Pinagtaksilan at inabandonan ng kanyang mga minamahal. Ngayon, mag-isa niyang nilalabas ang kanyang mga hinanakit sa kagubatan. Oh Laura, ako iyong pinagtaksilan at iniwan. Hayaan mo lang ba ako dito sa kagubatan? Alam kong hindi mo maatim ang mahal mo sa kahinagpisan. O Panginoon, ako iyong patawarin sa mga kabiguang aking pasanin. Sa pag-ibig na ipinagkait sa akin. Tadhana, bakit ganyan ka sa akin? O kay pait ng aking buhay, sa aking tila'y walang nagmamahal. Laura't Albanyang aking sinilangan, ako'y sa iyo'y nagpapaalam. Kalaunan, siya ay nawalan na pag-asa. Ngunit sa mabuting palad, may dumating na Moro. Okay, laking hirap nito sa akin na ang pag-ibig nagawa ng malapit sa akin. Ako ngayon nandito sa kagubatan, pinagtaksilan ng ama kong mapagsarili. Ano yung tulog na yun? Kalimutan ko. Napakapait naman ng kanyang tadhana. Kahabag-habag at ilawala na pag-asa. Nasaan ka, tutulungan kita. Gagabayan ka at dadamayan ka. Siya ay tinulungan ng Moro na makawala sa gapos. Maya-maya pa, sila ay nagpahinga muna sa tabi. Nang magising si Florante, wala siyang ibang hinanap kundi si Laura. Laura, nasan ka? Halika dito, tayo'y magsama. Tukat, anong pakay mo sa akin? Ako'y iyong ibaba. Tanong ko'y iyong sagutin. Hoy, isang moron, ngalan kay Aladin, nagligtas sa iyo sa mga liyong handa kang sunggabin. Alam kong may mabigat kang pasanin. Sila ay nagkwentuhan tungkol sa kanilang buhay hanggang sa dumako tayo sa buhay ni Florante. Kailangan pa natin ipadala si Florante sa Atenas? Oo, siguradong matututo sa doon. At doon, ipinadala si Florante sa Atenas upang mag-aral. Dumaan ang ilang taon, siya ay nagkaroon ng matalik na kaibigan na nagngangalang Menandro. Kapwa niya mag-aaral sa Atenas. Habang tumatagal, si Florante ay naging isang magaling na estudyante. Magandang araw, mga mag-aaral ko. Magandang araw po! Ikaw, Florante, ibagi mo ang iyong mga sagot. Ito ang aking mga sagot. Ikaw naman, Adolfo. Aking mga sagot naman po. Ngunit di natin maiiwasan na magkaroon ng isang kaaway.
At yun si Adolfo. Si Adolfo ay inggit na inggit kay Florante. Dahil siya ay magaling, siya ay mayaman, at iba pa. Huwag ka sa akin. Ilang araw ang nakalipas, nakatanggap ng sulat si Florante galing sa kahariang Albania. Bakit mo ko iniwan? Malungkot na pumanaw ang kanyang ina na si Floresca. Bro, ako yung uwi lang po sa kahariang Albania. Sige, mag-ingat ka. Ako sasama. Ingat ka kay Adolfo. At siya ay umuwi sa Albania. Aking ama! Oo, aking anak. Sa wakas ay muli niyang natikman ang matamis na yakap mula sa kanyang ama na nawalay sa kanya sa loob ng maraming taon. Sa susunod na mga araw, sila ay nakatanggap ng sulat mula sa kalapit na kaharian na humihingi ng kanilang tulong. Magandang araw, Aring Lencion. Narito na po ang aking anak na si Florante. Ikinakagalak kitang makita, Florante. Pinagagalak din kitang makita, Haring Linseo. Mauna na po ako. Sa kanyang pagdating, nakita niya ang isang magandang dalaga na tila'y naglilibot sa kaharian. Sino po ang magandang babae niya? Siya ang aking anak na si Laura. Ako nga pala, Florante. Lagi ka pinipento sa akin ng aking anak. Kahit pa kitang makilala ng gusto. Ilang araw na lang, nakaharap na lang kaya Sila ay nagsama sa loob ng ilang araw lamang dahil si Florante ay ipinadala upang ipagtanggol ang kaharian. Kuya, alis na, Laura. Sige, mag-ingat ka. Masakit man tanggapin, ngunit kailangan nang umalis ni Florante. Habang si Laura ay patuloy na pinangangalagaan ang pangako ni Florante na siya ay magbabalik. Florante, naasa kung babalik ka. Sa panahong ito, nagsimula na ang digmaan. Sa digmaang ito, sila Florante ang nanalo. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, mayroon talagang inggit na inggit sa kanya. Kung kaya't siya ay nag-isip ng paraan upang gantihan si Florante. Sa puntong ito, may masamang binabalak si Adolfo kay Laura. Sa mabuting palad, si Laura ay tinulungan ng isang babaeng nagngangalang Florida. Matagumpay nilang napaslang si Adolfo. Tinulungan ni Florida si Laura upang makabangon at ihahatid sana pabalik sa kanyang kaharian. Sa kanilang paglalakad, sila ay nakakita ng dalawang lalaki na mukhang pamilyar. Ito sila Florante at Aladdin. Sila ay nagtakbuhan patungo sa isa't isa dahil nais nilang mayakap ang kanilang mga minamahal. Sa kanilang muling pagkikita, nais nilang buhayin ang pag-iibigan na nooy nawasak.
dahil sa mga pagsubok na dumaraan sa kanilang mga buhay. Ngayon, sila ay nangakong hindi na muling maghihiwalay. Kalaunan sila ay kinasal at namuhay ng masaya habang buhay.